Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama namin Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 4. Hindi na magkakaroon ng kamatayan dahil binago na tayo ng Diyos. Pag binago na tayo ng Diyos, hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan at wala nang pag-iiyak, wala nang pagtangis, dahil lahat ay kaligayahan na pag doon sa langit. Ayan, hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo iiyak, wala na tayong problema. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 4. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ipinasulat dahil ang salita ng Diyos ay tapat at tunay. Ayan, ipinasulat ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay, ang salita niya ay makapangyarihan at tapat at tunay. Ang salita ng Diyos. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. At sinabi niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang nauuhaw, paiinumin ng tubig, galing sa bukal, walang bayan, buhay. Itong tubig na ito ay nagbibigay buhay sa mga nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo. Ayan. Ayan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. Papainumin ng tubig na walang bayan. Tubig ng buhay. Buhay. Ito mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7.
Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ang magtatagumpay ay magiging anak ng Diyos. Basta tayo ay magpatuloy sa paglilingkod ng ating Panginoon, tayo ay nagtatagumpay, magiging anak tayo ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 7. Ayan mga kapatid kaibigan, napakaganda na tayo ay magiging anak ng Diyos. Yan. Last verse 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Yan ang mga sinasabi dito. Mga hindi nananampalataya sa Diyos, mga karumal-dumal, mamamatay tao, mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling ay itatapon sa nagliliyab na apoy at asupre. Ayan ang pangalawang kamatayan. Ayan ang paglalagyan sa mga masasama, mga tao na hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay itinapon sa nagliliyab na apoy at asupre. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayan kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito dahil ito ay totoo, mangyayari ito, dahil ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay matutupad at magaganap. Ay mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang nananalig sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Ayan. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Napaka-importante ang kaligtasan mga kapatid kaibigan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Dahil ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Basta ligtas ka, tiyak, isasama ka ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Basta pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapasok tayo doon sa kaharian ng langit. Mga kapatid kaibigan, ang Diyos ay hindi niya itinatakwil ang mga lumalapit sa Kanya. Basta tayo ay aminin natin na tayo ay nagkakasala. Hingian natin tawad ang ating mga kasalanan. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil yung utos ng Diyos, ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin na tayo ay nakakilala sa Diyos. Dahil na sa utos ng Diyos ang palatandaan
ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ngayon ang palatandaan ng Diyos na ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga anak, mga hinirang, mga nilalang. Ayan, ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Kaya nga, sambahin natin ang Diyos sa araw ng Sabat. Ayan mga kapatid kaibigan, tinuturoan tayo ng Diyos. Kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturoan tayo. Kautusan, tinuturoan tayo. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe nito dahil ito ay katotohanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, ng makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samutalanin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.